Welcome to math class. Good day again, grade 7 San Joseneans. Today we're going to discuss also about the linear equations and linear inequalities in one variable. But before we start, let's ask first, what is the difference between the linear equations and linear inequalities? As you can see here, the difference between the linear equations and the linear inequality, we have the mathematical expressions. The 3x plus 1 equals 2. And then dito naman po sa part po ng linear inequalities, we have the 3x plus 1 greater than 2, the 3x plus 1 less than 2, the 3x plus 1 greater than or equal to 2, and 3x plus 1 less than or equal to 2. Sa pag-aaral po ng linear equations at linear inequalities, ang lagi po natin nakikita when is the equal sign. Sa pag-aaral naman po ng linear inequalities, instead of equal sign na makita nyo po, ang ginakita o madalas ginagamit dito ay mga symbols na greater than, less than, greater than or equal, or less than or equal. So, ito po yung mga relation symbols na ginagamit po sa pag-aaral ng linear inequalities at pag-linear equations. Isa lamang po ang relational symbol na ginagamit po, which is the equal sign. For us to start the lessons about the linear equations and linear inequalities, let's have our example first. Para sa gayon, madali po nating maintindihan kung ano ba ang gamit ng linear equations at linear inequalities at ang pagkakaiba po nila. So, sa pag-aaral po ng linear equations, mapapansin niyo po may equal sign at yung linear inequalities ay may mga inequality symbols tulad ng yan, greater than. At maaaring maiba pa po yan. So, pag-aaral ng linear equations, ang iba ang ginagawa nila, they think of a replacement to a number. Tulad dito, the x plus 3 equals 4. So, if they think of the replacement of x, na idadagdag mo sa 3, malamang sa malamang, madali nyo na makukuha yung sagot. And that is simple as 1 plus 3 equals 4. So, yun po. Sa statement na po ito, true po iyan. Pag kinuha mo yung sum with 3 at 1, yan ay 4. Pero, para sa mas detalyadong konsepto sa pag-solve po ng linear equations, ganito po ang mga step by step. So, ito po. Sa kaliwang bahagi ng ating ginagawa, ang lahat lang dapat na makikita natin dito ay puro variable. Since ang variable natin ay x lamang po ang nasa kaliwa ni equal sign. At sa bandang kanan ay yung lahat ng mga constant. Ayun po. So, ganito po tayo. So, gagamitin natin yung properties ng real numbers na natalakay natin yung mga nauna po. So, since matatanggal dapat natin ang constant dito sa kanan, magbabawas tayo dito ng 3. At dito sa kabila, magbabawas din tayo ng 3. So, ganyan po yun. Kung ano ang ginawa mo dito sa kabila, ay gagawin mo lang din dito. Ang ginawa mo sa kaliwa, ay gagawin mo rin sa kanan. So, yun po. In that way, masaseparate natin si variable at si constant sa ating magkabilang side. So, dito, x plus 0. Ayan. And then, 4 minus 1 is 1. So, x plus 0, dahil identity yan. So, pwede na natin din natin ilagay si 0 at ang magiging sagot na po ay x is equal to 1. So, yung solution set natin, yung tinatawag natin SS,
Ayan po, kung napapansin nyo at natatandaan nyo sa set notation natin, ito po yung magiging sagot natin. So, ang sagot ay 1. Wala nang ibang numero na maaaring dagdag kay 3 na maaaring magkatumbas ni 4. Ito po yung ilang ginagawa ng ilan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagamit ko po ito dahil paano po pag naging mas komplikado yung given na ibinigay. So, ito po siya. So, ayan. So, ganito po ang proseso pag tayo po ay nagsosolve ng isang linear equations. Ngayon naman, dako po tayo sa linear inequalities. So, ganito lang naman din po iyan. So, ganito tayo. Same process. Pag-iwalay natin ang constant at variable. I-separate natin sila. Dito, magbabawas tayo ng 3. Dito rin magbabawas tayo ng 3. Same concept sa nakikita ninyo po. Ang tanging nga lang di nababago ay yung inequality sign. So, ito, magiging x plus 0 na yan. Inequality sign, kopya. 4 minus 1 is 4 minus 1, rather 4 minus 3 is 1. So, since identity, x na lang yan. And ang sagot ay x greater than 1. Pero, ang hinihingi natin ay yung solution sets. Sabi daw si x ay greater than 1. O si x ay ang variable na may mga value na mas mataas kay 1. Kaya ang SS natin dyan ay ito po. O yung solution sets natin. Mas mataas kay 1. Yan ay ang 2, 3, 4, 5, so on and so forth. So, kung mapapansin nyo, sa pagkakaiba ng pag-aaral ng linear equations at linear inequalities ay yung sa solution set lamang. Sa linear equations, ang binibigay lang sa solution sets ay isa. Sa linear inequalities, ang binibigay sa iyong solution sets ay hihigit pa sa isa, dalawa, tatlo, at higit pa po. Ayan po. Nakakita niyo na po yung bilang. Mas madami po ang sagot. Dagdag pa na konsepto sa pag-aaral ng linear equations at linear inequalities ay ang kanilang degree. Kaya sinasabi kung tayo ay nasa linear equations at linear inequalities dahil mismo pinaka-highest degree ng bawat variable na given ay nasa 1. Di ba nga po pa nabanggit ng mga nauna nating lecture na pagka hindi ka nakakita ng isang exponent sa bawat variable, yan ay automatic nasa first degree. Kaya ito po ay under ng linear inequalities at linear equations. So now, after na presentation sa pagkakaiba sa pag-solve ng linear equations at linear inequalities at sa degree na meron ng isang linear inequalities, dako po tayo ngayon sa ating illustrative examples ng linear inequalities at linear equations. So ito po tayo. So let's have first the linear equations na kung saan ito po siya, 2x plus 1 equals 3. So ito po. So pareho ng konsepto na ginawa natin kanina. Ayan. Si-separate natin yung variable at yung constant sa magkabilang side. Sa left ay may mga variable at sa right side ay yung mga constant. So nakita naman po natin sa proseso nito, nag-minus tayo ng 1, both sides. And then, to simplify, 1 minus 1 magiging 0, 3 minus 1 ay magiging 2. And then, so simplify ulit natin siya, identity, ay magiging 2x equals 2. Pero ang goal natin, ihanapin natin yung single value of x or the value of x lang. So, pagka may nakita kang numerical coefficients sa bungad ni x, ayan, ang kailangan gawin ay i-divide ko siya both sides. Sa side ni x at sa side ng constant. So, divide natin siya sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. So, since 1 naman siya, x na lang nilagay ni siya kasi 1 times x is still x. 2 divided by 2 is 1. So, ang solution set natin sa linear equation na 2x plus 1 equals 3 ay 1. Ngayon naman, dako tayo sa linear inequalities na ito.
Same pa rin naman yung given, pero pinalitan lang natin siya ng inequalities. 2x plus 1 less than or equal to 3. Medyo nag-upgrade po tayo. So, same concept at process pa rin. Ginawa natin para sa nauna. And then, ito po, 2x plus 0 less than or equal to 2. In difference ng 3 and 1. And then, identity. So, rewrite the 2x. Rewrite the inequality sign. And then, rewrite 2. Since, sabi nga, pagka mataas ang numero ni x sa kanyang unahan, aside from 1, o ano man ang numero na may kadikit sa isang variable, ay i-divide mo both sides. Ayan po. Para sa ginawa natin konsepto kanina. Ayan, divide natin. And then, si x ay na-obtain natin as si x is less than or equal to 1. Pero, ang hinihingi dito ay yung solution set. Sinasabi na si x ay katumbas o mas mababa kay 1. Katumbas o mas mababa kay 1. Ang ibig sabihin lamang nun, sa solution sets natin, isasama natin si 1 kasi mababa o katumbas ni 1. So, andun siya sa pinakadulo, sa pinakamas mataas sa dulo. So, kung susundan natin yung arrow na ito, ibig sabihin mas mababa sa kanya kasi less than. So, right after 1, ang susunod na solution set na mas mababa sa kanya ay 0, negative 1, negative 2, at lahat ng negative integers na mas mababa kay 1 ay ang solution set ng inequality ng 2x plus 1 less than or equal to 3. Ayun po. So now, let's proceed on the third and fourth illustrative example. So we have here the x plus 4 equals 2x minus 6. So the same concepts pa rin na natin na pag-aralan. We have to separate the variables and the constants to both sides. So, nahin natin si constant. So, we subtract 4 here and then 4 dito rin. So, once we simplify that, ito ay magiging ba sa 0. And then, ito naman, negative 6 minus 4 is negative 10. And we just simply copy the x and the 2x here. And now, ngayon naman, since 0 na siya at identity, x na lamang siya, and we just recopy this one. So, kung mapapansin niyo po, step by step tayo at darating tayo sa multi-step. So, ito naman, bukod doon sa constant na ginawa natin sa pag-separate. Ngayon naman, itong 2x na ito ay kailangan mapunta rito. So, that is why we have to subtract 2x dito at dito rin. So, ayun po. So, kung ang namang variable ay walang mga numerical coefficients, yan lagi ay may 1. So, manipulate lang mo tayo dito sa ating variable numerical coefficients. 1 minus 2 is negative 1. Since negative 1 naman siya, hindi ko na ilalagay yung 1. Negative na lamang, and then copy the x. Equals, ito magiging 0 na po yan, minus 10. Ayan. So, since identity, negative 10 na po tayo dito. At recopy negative x. So, happen that the negative x has negative coefficients. So, that is why mag-divide tayo ng negative 1 both sides. Ayan po. Ayan po. And then, ayan. Negative 1 divided negative 1 is positive 1. Tulad na nabanggit ko sa rules ng mga nakaraan. So, it gives us positive 10. So, the solution set is positive 10. While naman sa fourth example, x plus 4 rather, greater than 2x minus 6. Ayan. So, the same process pa rin yung ginawa natin. Only tayo na sa inequality sign ng greater than. So, dako po tayo dito. So, negative x greater than 0 minus 10. So, identity na siya. So, magiging negative 10 na lamang siya. So, negative x. So, may negative 1 tayo na coefficients ito kay negative x. So, that is why mag-divide tayo ng negative 1 both side. Ngayon po,
Just in case that the variable has a negative sign or negative coefficients, yung inequality sign na ginamit natin nung una, tulad na nakita nyo po, ay magbabago po ng posisyon. From greater than, yan ay magiging less than. Yan po ay nangyayari, inuulit, kapag ang ating variable ay may negative coefficients. At pag tayo nag-divide o nag-simplify, mag-i-interchange po ang ating inequality sign. So that is why the answer is x less than 10. And if we are asked about the solution set, ang solution sets po natin ay ang mga values o integers na mas mababa ay 10. And that is 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kasama na po ang mga negative integers. And now let's move on the word problem on linear equations and linear inequalities. The first word problem is the sum of the consecutive integers is 57. And we are asked to find the integers. So, before the solutions, dapat po na malaman ninyo when it asks for 3 consecutive integers, ibig sabihin lang po yan ay magkakasunod na numbers. So, let's say, sabihin natin, kung ang first number mo ay 1, ang kasunod niya ay 2, at ang kasunod ay 3. Ngayon, sa ating solutions, we let x be the first number, and is equal to 1. So, bago mag-2, ilan nagdadagdag mo kay 1? It is 1. So that is why we're going to add 1 in the x. So this is your second number. For you to have the third number, mula kay 1 ang idadagdag mo ay 2. So this is your third number. And on the operations, ang gagamitin natin ay additions because it asks for the sum of 3 consecutive integers, and which is 57. So I'm going to rewrite dx here plus dx plus 1 here plus dx plus 2 here and be equal to 57. So dito naman sa position nito, we're going to combine like terms. So x, 1x plus 1x plus 1x plus 1 plus 2 equals 57. So yung 1x plus 1x plus 1x is 3x. And then 1 plus 2 is 3 for the constant and equal to 57. Our goal is to separate the variables and the constant. That is why, para mawala si 3 dito, we're going to subtract 3 in this side, the same here. So, 3 minus 3, 0 na yan, and we write 3x. And dito, 57 magiging 54 siya. And pagdating dito, we have 3x equals 54, so yung identity ng additions, 0 naman yan, kaya 3x na lang. So, since si x ay may coefficients na 3, we're going to divide the coefficients both sides to the variable x and the constant, 54. So, 3 divided by 3 is 1 times x is x, and 54 divided by 3 is 18. So, since si x, ang representation niya ay ang first number, so this is your first number. And for you to have the second number, you're going to add 2x. And dx is 18, 50 plus 1 is 19. And this is your second number. And for you to obtain the third number, you're going to add 2 from your first number. And that is 18 plus 2 is 20, the third number. So that's it. The 3 consecutive integers whose sum is 57 is 18, 19, and 20. And the solution sets is here. Ayan po. And we satisfy the given word problem. And now let's proceed on our second example where it is under linear inequalities dahil sabi, the difference between 6 times the number and 8 is greater than 16. So find the numbers. So ito ay greater than, so tayo po ay nasa inequalities. So for our solutions, we have to let x be the first number. So, in our representations, yung 6 times a number ay 6x, and the difference between them ng 8 ay ito po, minus 8, greater than 16.
So right after na ma-represent natin yung mathematical sentence sa algebraic expressions na ganito, we're going to simplify it. Separate natin yung variables at constants na pinagkabilang side. So ito, since negative 8 siya, kailangan natin ma-take yung opposite niya. And that is positive 8. We're going to add 8 here, plus 8 here dito. So ngayon, once na-simplify natin siya, itong negative 8 plus 8 magiging 0, at yung sum ng dalawang ito ay magiging 24. And it leaves us 6x greater than 24. It so happens that the numerical coefficients of x is 6. Kailangan natin mag-divide both sides sa kanilang dalawa, and we obtain x greater than 4. But it asks for the numbers. What are the possible solution sets? And the possible solution sets are the values of x greater than 4 are the following: the 5, 6, 7, 8, so on and so forth. Madami po siyang possible solutions.